Ipinaalala ng Panginoon ang kahalagahan ng pagsisisi, pagbabagong buhay, at pakikinig sa Kanya. Ipinakita ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian sa mga sinumang Israelita sa pamamagitan ni Moises. Una, sa nagliliyab na punong kahoy at kalaunay sa pagpapalaya niya sa kanila mula sa Ehipto. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin nilang suwayin si Yahweh. Kung tunay tayong nagsisisi at nagnanais na lumago sa pananampalataya, manatili tayong tapat sa Kanya. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ben Roquero, MSc. Magsitayo po tayong lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa ating celebration sa umagang ito. And then, besides presentations that we have, ipagdasal po natin ang lahat mga nangailangan ng ating mga dasal, specialmente yung nasa hospital ngayon. And then, sa lahat din po na nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays, anniversaries, sa ating di mga intentions ngayon po sa ating misa. And then, healing of our family trees and for those souls, for all the souls in purgatory or any other intentions you would like to include sa misa pong ito. Kaya mga kapatid, aminin natin ngayon ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa Panginoon Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayong Panginoon Diyos, patawanan tayo sa aming makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming kapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo ang lunas sa kasalanay sa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit.
Tunghayan mo ang aming mga pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpatirapan ng aming buti sa iyong harapan o sa harap mo kami, lagi mo maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Nagpahayag ang Panginoon kay Moises sa nagliliyab na punong kahoy. Ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos ng mga ama ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyenan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Parang ninga sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos, ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin, magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng saling lahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Tugon.
Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balagkas niya ay utos, kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Tugon, Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Tugon, Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Binabalaan ni San Pablo ang mga taga-Korinto na huwag gayahin ang halimbawa ng mga sinaunang Israelita na bagamat sumunod kay Moises ay namuhay pa ring taliwas sa kalooban ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nilima ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng isang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayon may hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyayaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba, at nasulat upang turuan tayo mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya'y mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sinabi ng Poong Mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang Poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantala ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon, ang sinapit nila, hindi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan
at tinalikdan ang iyong makasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay na nabagsakan ng tore sa Siloe, sa kalaban ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ba ito. Ngunit, wala siyang nakita. Makita. Putulin mo na ba? Nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin sa taong ito. Hukayan ko ng ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. So good morning ha sa lahat. Kumusta naman? Okay lang, no? Okay lang. Okay. Yun lang. Tatanong lang po. No? Siguro, na ano ko ha, na kwento ko rito yung tungkol sa pinya. Nakwento ko na yan, di ba? No? Hindi pa? Sinasabi ko na nga ba? Hindi nyo matatandaan eh. O sige, ulitin po natin ha. Okay. So, alam nyo, yung basta kabataan pa natin, ang dami natin ginagawa, no? Okay. Di ba? Ako mahilig ako magnakaw. Oo, no? Ay nako, kung babalikan ko, Diyos ko, sabi ko, nagpari pa ako. Pero hindi na ngayon. Noon yun. Expert. So, one day, may yung pinya na inalagaan ng kapatid ng lolo ko yun, no? Oh. Ano na siya, medyo hinog na. Nadaanan namin, magpipinsan, 5 kami. No? Mga lalaki lahat. Nadaanan namin. Tapos, sabi ko, nakawin natin yan. Oh, ninakaw namin, kinain namin. Ngayon, binantayan kami ng kapatid ng lolo ko. Nung umuwi na kami, tinawag kami. Kayo nagnakaw ng pinya dyan, ano? Sabi namin, aba hindi, denial to death. Hindi talaga. Mamatay ma kayo, kahit mamatay din kami. Ay, hindi talaga, hindi namin inamin talaga. Walang umamin. Okay. Sabi ng lolo ko, sabi na, nako ha, ayaw niyo umamin, tingnan lang natin bukas. Bukas hindi pa tapos yung paghuhusga. Okay. Ay, totoo po, kinabukasan, nahalata talaga kami may talagang tunay na tunay. Dahil noong kinabukasan, ay hindi na kami nganga. Bakit? Namaga yung aming bunganga na maga. Kasi nga, ang ginawa namin, yung pinya, wala kaming kutsilyo, di ba? Kinuha namin yon, saka pinukpok ng bato, tapos nginat-ngat. Ang pinya pala, pag ngat-ngatin mo, subukan nyo. No? Subukan nyo, ay talaga nabaga. 5 kami, ang uso namin talagang manga. No? Oh, yun lang. Anyway, ang sa akin lang, lahat po na gagawin natin, masama man o mabuti man, merong consequences. Di ba? Tandaan nyo yan ha? Lahat ng ginawa po natin. Kaya nga, sa gospel, nagbigay ng 2 halimbawa ang ating Panginoon Diyos. Ang isa, yung ipinapatay ni... sino ba yun, di? Sino nagpapatay dito sa mga Galilean? Aba, hindi ako ha? Si Pilato, no?
Okay, si Pilato. Oh. Nung nalaman ng iba na may namatay doon at pinapatay ni Pilato, nag-ano ba sila? Nabahala ba sila? Hindi. Kasi sabi nila, mirise. Masasama naman yon. Maganon. Okay? Oh. Bakit ano ba ang background yan? Kasi ganito yan. Kapag hindi ka Hudyo, ang tawag sa iyo ay Hentil. Okay? So, alam niyo na yan ha? Pag hindi ka Hudyo, di Hentil ka. Ano naman ang ibig sabihin ng Hentil? Kasi hindi ka Hudyo, ibig sabihin hindi ka pinili ng Diyos. Kung hindi ka pinili ng Diyos, ibig sabihin makasalanan ka. Di ba? Sino naman itong mga Hentil na ito? Yung mga Hudyo na halimbawa na in love sa hindi kapwa nila Hudyo. So, definitely, hindi ka na perfect. Di ba? Kapag ikaw umibig sa Amerikano, Pilipina ka, ano ibig sabihin doon? Hindi ka na pure na, yung anak mo ay hindi naman pure na Amerikano, hindi may pure, pero ano ha? Ano tawag doon? Bahala na. Ano ba yan? No? Okay. So, ganun po yon. Ngayon, sa mata ng mga Hudyo, sa mata ng mga iba pang na iniisip nila na sila ay perfect, kasalanan ng okay lang na namatay sila. Okay lang yon. Kaso sabi ni Jesucristo, babalayan sa inyo. Do you think na yung namatay na yon ay mas makasalanan pa sa inyo? Oh, di ba? Okay, halimbawa tayo rito. Oh, bakit wala tayo sa bilangguan? Hindi pa tayo kasi nahuli. Pero, ibig sabihin ba yon na nasa bilangguan ay may kasalanan yon? Hindi lahat. Malaki pa ang kasalanan natin sa kanila. Kaso lang hindi tayo nahuhuli. Okay? Alright. Sa halimbawa, sa Saudi, whatever, no? Pinapatay doon yung halimbawa kapag nagkasala ka. Okay? Halimbawa, nagnanakaw ka. Oh, pinuputulan ka ng kamay. Do you think na mas masahol sila sa atin? Naku po, mas malaki pang ninakaw natin siguro sa kanila. Sila lang ang nahuli. Sila lang, no? O tayo hindi pa. Okay? Alright. So, sabi ni Lord, kapag yan nangyari, sabi ni Jesus Christ, kapag nangyari, babala po yan sa inyo na baka kayo ang susunod. Kaya magsisisi kayo. Halimbawa, may kasalanan ako, hindi ako nahuli. Siyang nahuli, babala sa akin, baka susunod. Kung ganun pa rin kasalanan, gagawin ko. Halimbawa, nagnakaw tayo. Ako nahuli. Yung iba, hindi. Babala sa kanila yon na umandat din kayo. Okay? Maging okay sana yung buhay nyo kasi pag hindi, ganun din ang sasapitin ninyo. So, yun ang gusto ni Jesus Christ. Babala sa, halimbawa, yung namatay, kasi mangyari na mamatay din, no? At papatayin, mangyari rin yan, mangyari sa atin. Pero yun ang sinasabi niya, na kapag gumawa tayo mabuti, at pinagsisihan natin, mga hindi natin nagawa, okay lang yun. Diba? Okay. So, pangalawa, itong nabagsakan ng tore sa Siloe, do you think, sabi ni Jesus Christ, mas makasalanan yun dahil nabagsakan sila? Kasi ganito yun sa mga Hudyo eh. And then the Old Testament, sa time ni Jesus Christ, kapag meron kang kasalanan, ay talagang malas ka, kaya hindi nila tinutulungan. Hindi nila tinutulungan. Halimbawa, kapag pinanganak ka na wala kang kamay, may kasalanan ka. Kaya ganon na pinanganak ka. Yung nanay, tatay mo malaki ang kasalanan dahil pinanganak ka ng ganon. Do you think okay ba yon? Yun ang kanilang isip. Sabi ni Jesus, no. Wala. Walang ano yon. So, kapag ikaw, halimbawa, ay namatay ka dahil sa kapansanan mo, ay para sa time ni Jesus Christ, okay lang yan para sa kanila. Dapat lang mamatay ka kasi wala ka namang katurya-turya. Okay. Ngayon, dito sa Siloe, dito sila pumupunta. Ito yung mga poor people, katulad natin. Halimbawa, tayo may mga sakit, di ba? Anong ginagawa natin? Pumupunta pa tayo sa doktor? Hindi na, kasi mahal. Mahal. Saan tayo kukuha ng pera?
Anong gagawin natin? Hala, kung saan dyan may dahon ng tuba-tuba, ng ano pa yan, malunggay, ng mga anahaw, etc., yung mga pansit-pansitan, yung mga manok-manukan, etc., kung lahat-lahat na yan. Yun ang kinakain nila, lalaga-laga natin yon. Oh, kung may diabetes tayo, nahanap tayo kung ano-ano pa dyan, yung mga, para lang na talaga na ma-okay tayo, kasi wala tayong pera. Itong ginagawa ng mga tao rito sa Siloe, inabagsakan, naku, napaka-poor nila, kaya pumunta sila doon dahil meron doong balon, parang balon na parang kumukulo, yung hot spring siguro, na kapag, alam mo, nakita nila na parang bumubukal-bukal, parang kung makapunta sila doon, no? At sa paniniwala nila ay malakas, ay siyempre, gagaling sila. Katulad din natin, kung walang-wala tayo sa tayo pupunta. Kaya nga sa Quiapo, pumunta ako sa Quiapo talaga. Makita mo yung pananampalataya iba doon. Maano lang nila yung paa ni Jesus Nazareno, kung paano talaga. Diyos ko, kailangan pananampalataya para gagaling lang. Kasi walang-wala ka. Tapos, na bagsakan ka ng tore. Tapos sasabihin pa na, birise, kasi makasalanan yan. Hindi po natin alam. Kaya sabi ni Jesucristo, babala sa inyo yan. Baka mangyari rin sa inyo. Kaya nga kung kayo ay okay, syempre dapat magsisi kayo at hindi tayo dapat manghusga. Okay? Alright. Number 3, itong yung punong igo, yung parang kasoy o whatever na puno. Oh. Pumunta doon na may-ari, yung tanim noon, tapos sabi, nako, tatlong taon na ito, hindi pa namumunga. Putulin yan. Pero sabi ng gardener, sabi ng hardinero, sabi, ay wag. Sige, pagbigyan mo ako, no? Gagawan ko ng paraan yan, no? Ay iikutan ko, palibutan ko yan ng mga tapos lagyan ko ng pataba at saka alagaan ko yon. Ngayon, balik ka rito. Kung halimbawa, after 3 years, no? Balik ka rito next year. Kung hindi pa mamunga, siguro, paputol na natin. Pero pagbigyan natin. Okay, ang meaning noon, bakit kinikwento niya Jesus Christ? Ang meaning, una sa lahat, sa mga Hudyo kasi, ang pagpatawad ay 3 lang. Kapag thrice ka na sinabihan, thrice ka na winawarningan, tigok ka pagkatapos niyan. Kaya 3 lang. First warning, second warning, third warning. Pero tingnan mo ha, yung taong yan ay sisingil na ng bunga, 3rd time na kasi. 3 times na, no? Oh, pero sabi ng gardener, pumunta ka pa rito ng the next year. 4 times. Ibig sabihin, magaling itong gardener na ito. Sino ang gardener na ito? Si Jesus Christ. Siya yung gardener. Sino yung pumunta doon para sana putulin ang Diyos Ama? Kasi paghuhusga na yan, ano? Pero may very good gardener tayo si Jesus Christ na binibigyan tayo ng second chances para mamunga. Okay? Bakit puputulin ng may-ari? Dahil una vez, yung kahoy na yan ay tinanim man doon. Kumakain ng taba, ng lupa, hindi naman sa kanya. Ino-occupy niya yung space doon. Kung hindi naman dapat siya mabunga, di tamnan sana ng ibang kahoy. Di ba? Ganon yon. Pero, ang ating Panginoon Diyos nagbibigay sa akin ng second chance. Okay? Alright. Application ngayon sa buhay po natin, ha? Una muna, sinabing cause and effect. Lahat po ng ginagawa po natin, sabi nga, ay mahahayag, hindi matatago. Kwento. Totoo ito, ha? Totoo ikwento ito. Siguro narinig nyo na. May pari, totoong pari ito, ha? Hindi ko lang sabihin kung sino. Habang nagdadrive siya, nabangga niya yung motor. Yung motor, sa kabe angkas siya. Alam niyo ang angkas na? Okay. Nung nabundol, ang pari, nagpanik kasi first time niya talaga na nakabundol siya. No? Ngayon, nagpanik siya, tinakbuhan niya. Hinabol siya ng pulis. Tumakbo Hindi nag-abutan na sila doon. Nanginginig ang pari kasi, Diyos ko, pari pa naman ako, nabangga. Tapos sabi ng pulis, Father,
bakit pare ka pala? Bakit inano mo, hindi mo inano yun? Dapat ano ka muna, tapos hinarap mo, sir, na-panic po ako, natakot ako, hindi ko alam kung gagawin. First time ko sino, careful naman talaga ako mag-drive. Father, hindi ganun ha, masama yan. Masama kang ehemplo. Namumutla yung pare. Okay, sabi niya, sige, hantayin natin yung misis, no? Yung asawa ng yung nakamotor. Pagdating doon, Diyos ko, lalo nanginig yung pare. Kasi sabi niya, Diyos ko, anong gagawin dito? Hampasin o whatever. Di ba? Papahiya na siya. Nako, ganito ang nangyari. Pagdating ng misis, nako, niyakap niya si Father. Hala, bakit niyakap niya? Tapos sabi niya, Father, salamat at binangga mo yung aking, yung ano ha? Sabi, bakit? Bakit nagpasalamat ka? Tingnan mo, kaskas yung mukha na. Sabi niya, sayang, sana napuruhan mo na, Father. Huy, naku, sabi, bakit gano'n? Yung pala, yung mister niya ay nagmamaniho ng motor, di ba? Yung angkas niya pala, kirida niya. Oh, di ba? Okay. Nung nasubsob sila, nahuli. Nahuli tuloy ng ano na, alam na naman ng misis niya no? Na hindi lang siya makano, sasabi niya, Father, hulog ka talaga ng langit. Aba, no, pasalamat siya. Yun lang. Ibig sabihin ito, no, kampiyansa tayo minsan kung anong ginagawa natin, pero time will come na talagang, no, di ba? Ganun po yun. So, sabi ni Lord, mag-pray. Okay, magsisisi, etc. Okay, by the way, marami-rami rito yung mga husband na nagsisimba, no? Ay, wag niyong i-down yung mga misis ninyo. Kasi binigyan niya ni Lord ng ng katalinuhan ang mga misis ninyo. Marunong yan sila manghuli. Sa totoo lang. Kung hindi pa kayo nahuhuli ngayon, hindi dahil hindi nila alam. Alam nila, ayaw lang nila mag-skandalo. Di ba? Binigyan sila kasi ni Lord ng brain, sa totoo lang, na malaman kung sa ano pa lang sa face nyo pa lang, malaman na yan. 70% yung sa brain nila, ma-detect nila kung yung mister nila ay gumagawa o nagsisinungaling o hindi. 20% mabasa nila sa mukha. Okay? Mabasa nila 20%. Alright? 10% sa pananalita pa lang, malaman na nila. Okay? So, Kidaw talaga kayo. Hindi kayo nahuli ngayon, huwag na maghantay, magsisi na kayo. At nako, no? Ituwid na ang mga nyo. Okay? Alright. So mga kapatid, ganito lang yan. Ang tanong dyan, unang tanong natin sabi natin, bakit naman? Ay, sa mga magagaling na mga tao, religyoso naman, nagsisimba naman, bakit kuminsan malas? Malas, di ba? Hindi maganda. Halimbawa sa inyo, nagsisimba kayo parati, nagdadasal kayo parati, pero para hindi na kayo pinakikinggan ng Lord. May nagkasakit, may etc. So anong sa inyo dyan? Ano yung, nagtatampo kayo sa Lord? Etc. Aba, dapat hindi. No? Kung merong maganda yung ginagawa natin, something happens na parang hindi maganda, ibig sabihin, binibigyan lang tayo ni Lord ng lesson. Lesson po leksyon. Na hindi sa lahat ng bagay ay maging okay tayo. Di ba, kung minsan, kakasakit tayo, na nag-exercise naman tayo, nag-ano naman tayo, hindi babala po yun sa atin, na manatili lang tayo. In the first place, yung buhay po natin, hindi naman natin hawak. Alam ni Lord kung paano yan. Okay? Basta maging matino lang tayo, gawin lang talagang tama, and then siya nang bahala. Aba, makontrol mo ba na magkakasakit ka? Hindi. Hindi mo makontrol yan. Kumisan. Pero, pwede tayo mag-ingat, babala. Kapag nakita natin yung iba, iikang-ikang na dahil sa gout, no? Dahil kung ano dyan, di ba kakalakad, anong sasabihin mo? Ako, wala ako kain pa din ako kain. Hindi. Kundi sasabihin natin, naku, ako din bantayan ko rin. Ganon po yun.
Oh, walang sisihan kasi lesson po yon. Ibig sabihin, grace pa rin ni Lord yun, biyaya pa rin ni Lord yun. Not is ikaw, nakikita mo sa iba, o ikaw mismo nakakaranas ka ng ganito pala. Okay? Alright. Di ba sinasabi ko sa inyo na huli ang pagsisisi, sometimes pinakapikita ng ating Panginoon Diyos, no? O, nung namatay yung mother ko, nako, doon ko na-realize talaga na, nako, gaano ko siya kamahal. Di ba? For that time, taken for granted lang siya. Something like that. So ngayon, sabi ko, late na. Sana noon, parang babala sa akin. Kasi pare nga ako, nagmimisa ako sa mga patay, mimisa ako pumunta ako sa may sakit. Dapat babala yung sa akin, pero parang baliwala. So therefore, that is the consequence. Di ba? So everything that happens in our life, huwag tayo magalit. Lesson po yun sa atin. Okay? Alright. Second, bakit itong masasamang tao nabihiyaan? Di ba? Oh, nakaw ng nakaw, hindi naman nahuhuli. Ganda pa yung bahay niya. Di ba? Hindi naman nakulong. So ano yon? Ay nako, kung gano'n nangyari, halimbawa masama tayong tao, and then nagkakaroon tayo ng pagkakataon, ang Panginoon ay nariyan. That is a privilege, that is a grace, biyaya po na binibigay po sa atin yan. Ibig sabihin, dahil masama tayo at binigyan tayo ng kabaitan ni Lord, ay dapat pagsisihan natin, Lord, sorry na lang sa ginawa ko, ha? Okay. Oo. Di ba ako noon, ninakaw yung parang 20 centavos ng na hindi ko sinauli. Aba, nakonsensya ako, pari na ako. No? Nung nakita ko yung asawa ng lolo ko, sabi ko, Diyos ko, naalala ko tuloy na 20 years ago pala, hindi ko sinauli yung fund na yun, no? Kaya nga, binigyan ko ng 100 pesos yung lola ko. That was 1993 siguro. Binigyan ko ng 1 peso. Sabi nila, ay naku, may pera ako rito, huwag ka na magbigay. Sa'yo na lang yan. Sabi ko, tanggapin mo na, no? Nung tinanggap na, tumalikod ako, Lord, yun ang bayad ko, ha? Huwag mo na ako sa'yo. Ganun po yun. So kahit ganito tayo, pari tayo, pinaalala ni Lord, na kahit sa kasamahan ko, hindi ako nahuli. So therefore, pagsisihan mo rin yung mga kasama na nagawa mo. Kasi pag hindi, naku po, babala lahat sa buhay po natin. Okay? Alright. So ganun lang po yun. At gusto ni Lord, towards the end, no? Gusto ni Lord na mamunga tayo ng maganda. Kasi nga, tinanim tayo sa lupa eh. Eh kung hindi tayo namunga, eh nagsasayang-sayang lang tayo dyan ng shade, ng lupa. Sana kung tinanim na lang yung duhat yan, instead tayo, namunga pa yon, di ba? Kailan mamunga po tayo? Mahirap yan, pero ang Diyos naman ay magbibigay po sa atin ng ng mga biyaya po para sa atin. Okay? Oo. So, ganun po yun. So, don't worry. No need to worry, ha? Mabait tayong tao, inutangan tayo hanggang ngayon, hindi pa nagbabayad. Hayaan mo na lang yun. Okay? Kasi time will come, sisingilin din siya ni Lord. Oo. Di ba? Oo. You believe in that? Magantay ka lang nga. No? Pero huwag kang magdasal na sana mamatay siya. Wag. Baka ikaw mauna. Oo. Wag na wag. Basta lang, kasi later on, nako, wala talaga. In this world, nothing is impossible. Lahat po yan ang mayayari. Okay? Sige lang. Kung marunong tayo manira ng mga kapwa natin, ay nako, kapag ikaw sinisiraan, nako, tahimik ka lang, babalik ninyo sa Kanya. Babalik ninyo sa Kanya, sa totoo lang. Okay? Kung nakaisa tayo sa kapwa natin, hayaan mo lang yon. Dahil later on, babalik ninyo sa Kanya. Di ba? Halimbawa, kung driver tayo, tapos medyong senior citizen, nagbayad ng 20 pesos, hindi natin sinuklian kasi nakakalimutan niya na. Wag tayo maging masaya. Kasi isang bangga na niyan, 20,000. See? Ganun po yon ang buhay po natin. Okay? Sa buhay, ha? Always smile lang kayo. Kasi lahat yan ay naman. Sa totoo lang.
Oh, huwag tayong ngingisi-ngisi dahil siya ay kalbo, tayo may mga buhok. Bantay ka later on. No, ikaw rin, mawala rin ng buhok. Something like that. Okay? Huwag kang ano-ano dahil ganito, ganon. Ay nako, huwag talaga. Okay? Oh, ako, ang dami kong experience ng ganyan. Kaya dapat matututon tayo. So matutal ha, kailangan magsisisi tayo ng ating mga kasalanan ha. Kung ano man ang nangyari sa buhay natin, may lesson tayo. Kakapitan natin yung lesson na yan kasi yun ang pinadala sa atin sa Panginoon Diyos para natingnan natin sarili. Kung masama tayo at biniyaan tayo, salamat Lord, pero pagsisihan mo rin yung mga nagawa mong kasalanan. Di ba? Oo. Tapusin ko na ito. Naku, naantok na tayong lahat. Di ba? So tumayo na po tayo lahat. Sumasampalataya ako. Diyos Ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inaanyayahan po ang mga magpapabinyag at ang mga ninong at ninang na pumunta sa harapan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo nagagalak na makatipon-tipos pagdiriwang na ito para sa mga sanggol na maging kaanib ng ating sabayang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sakramento binyag, mangyari po lamang ipayag na ang inyong layunin ukol sa inyong mga bibinyagan. Bilang mga magulang at mga batang ito, nais ba ninyong sila'y tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Nalalaman ba ninyo, nakalakip ng kahilingang ito ang pananagutan ng hubugin ng inyong ang inyong mga pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Kayo naman, mga ninong-ninang, mahanda ba kayo tumulong sa mga magulang na nakakain ng inyong mga inaanak sa pananampalataya? Opo. Bilang kinatawan ng samayang Kristiyano, ikinagalak kong tanggapin ang inyong mga anak sa magitan ng pagkrus sa kanilang mga noo. Kaya inyahan ko kayo, mga magulang ninong at ninang, upang kurusan sa noo ang inyong mga pabibinyagan. Mga minahal
Magulang ninong at ninang, nung tayo binyagan, tayo ay nilibing kasama ni Kristo upang kasama niya. Tayo ay makabangon at makapagbagong buhay bilang tanda na iyong pananagutan sa paghubog ng iyong mga anak. Ayon sa banal na aral, sariwan ninyo ngayon ang inyong mga pangako nung kayo binyagan na talikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan. Mga magulang ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo. Tinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Tinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo. Mga magulang ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos, ang mga makahiran sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, pinanganak niya sa Santa Maria Birhen, pinako sa krus ng matay, inilibing, muling nabuhay, naluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya po namin. Sumasampalataya ba kayo kay Espiritu Santo sa banal na Espiritu Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga matay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya. Sa pananampalataya ng marangal nating ibahayag ating igagawan sa sakramentong binyag sa pagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sino ba si Talyaw Juan? You want? You want? Gano'n lang ha? Sige, kaya mo siya yan. Kaya. Higa ka lang ha. Kanya, Juan, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diana Ray, ikaw binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, naganap na ng Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, ang muling pagsilang sa tuwing Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis, ay napapakita ang pagkalukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pagkikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta ngayon magpakailanman. Amen. Ang damit pangbinyag ay tanda ng walang pagsilang kay Kristo at ang dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos naway manatiling wagas at walang bahid hugis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang ilaw na ito ay tanda ni liwanag ni Kristo at tinanggap ng mga bagong binyag. Sa tulong ng mga magulang ninong ninang, naway mag-alaw ito sa kanilang pustiwa hanggang sa pagbalik ni Kristo ating Panginoon. Amen. Naging anak tayo ng kaliwangan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama, sa bukal ng kaliwangan at buhay, sa panaring ituro sa ating Panginoon Kristo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Maraming pagmahal amin ang pinagdiwang sakramento na bibigyan na iyong buhay at tanggal habang panahon kami lilingon sa iyo. Dahil sa lahat ng iyong awat biyaya, pagidapati mo kaming bilang mga magulang, ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming mga pinangako sa binyag. Inog namin ito sa Yesu Cristo, sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, nakilaw pagpapala ng Panginoon Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po natin tapos ang binyag na. Maaari na pong maupo. Mamaya na lang daw picture taking. Magsitayo po tayong lahat. Mapagpataon naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan sa iyong mga baging pagkalinga. Kami nananalig at nagsusumamo. Ang ating tugon, Ama naming dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming magtutulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa nang mapakita ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan, at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mga instrumento nawa kami ng katarungan, kapayapaan, at kaayusan sa lipunan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Aba, dinggin mo ang aming mga panalangin na alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po.
Manalangin kayo Magsitayo mga po. kapatid, upang pagkain natin kay Lord ng Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Manalangin tayo na yung liwika, kaludan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan namin inihingi na kapatawaran sa iyo ay matutuhan din namin ipatawad sa kapwa-tao sa Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Subay niyo, Panginoon, At sumayo rin. at sa Diyos sa iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay Ang pasalamatan. maraming kapangyarihan tunay ang marapat ay kayo aming pasalamatan sa Panginoon Jesucristo, aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinayag ng iyong anak na iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang anak at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa na bang sisiawit ang papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tusan, napuno ang langit at lupa ng kaligtasan. Hosana, 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 Hosana sa ilagatan na parito. Hosana, Hosana, Hosana sa Nagsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal tayo ng kabanalan. Kaya sa magkita ng Espiritu, kayong banal, ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan tugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisak kusang lumig handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghahati-hati niyon, nabot sa kanya walaga ng wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinagsalamatan, nabot niyang kalis sa kanya malaga ng wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, na bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang bisti ating pananampalataya. Matay. Aba, ginagawa namin ngayon, pag-alalas mga tayo muling pagkabuhay na inyong nakakit na alay na sa iyo, ang tinapay na bibigay buhay ng kalis, kakalog ng kaligtasan. Ngayon nagpapasalamat dahil kami iyong may rapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklos sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahan ganap sa buong daigdig. Puso kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na yung Papa, ni Cardinal David, na aming obispo at ng mga pari. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himla, pag-asa sila muling mabubuhay. Ngayon din lahat na pumanaw. Kawal mo sila at pagkitapatin sa iyong kaliwanagan. Kawal mo at pagkitapatin kayo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal ng Birhen na Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na umuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, pagdiwanawan namin, pagpupuri sa karangal mo sa magitan ng iyong anak, namin Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa Diyos walang kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa lahat po na nag-aalay o nagpasalamat sa ating misa ngayon, sa William Magaling na utos at Turing Jesus, Panginoon ng Diyos, pahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng araw at tawarin mo kami sa aming mga para na mapatawad namin sa nagkakasalan. Magbago ka, ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kabiyaya sa lahat ng masama, pagkaluwal ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantala, pinamigyan namin ang dakilang araw papayag na paligtas namin sa Heso Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sa sinabi sa iyong apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya, huwag aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan, pakakaisa, ayon sa ikalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon, pakita natin kapayapaan sa Jesus. Peace to everyone. Peace be with Peace to you.
ng mga Sinod po. Mga kapatid, narito kordero ng Diyos, narito siya nagalis sa sala sa libutan, mapapaltay niya sa biging ng ating Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang raw tayo, katawan ko ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Maraming pagmahal sa pagginawang namin sa iyong banal na piging pinagsasaluhan namin ang bigay mong pagkain at ginaganap namin ngayon. Sa pagdiriwang ay lubos daw ang mangyari sa gawain namin araw-araw sa Panginoon Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isang guni ang aming kahilingan, na tulad mo ay mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo ay nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo ay nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod. Ang Music Ministry and Regina Cheli Children's Choir, Leo Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communications Ministry, para sa ating FB live streaming, sa atin pong lahat na narito ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Ben Roquero, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel, at sa susunod na linggo naman po, ang San Roque Chapel. Paanyaya po, nagsimula na po ang pagdalaw ng mga apostoles kasamang MLC sa bawat tahanan sa ating komunidad. Sila po ay nag-aalay ng panalangin sa bawat pamilya or tahanan na sa kanila po ay magpapatuloy. Ang mga sumusunod po ay ang schedule: March 23, Perpetual Help and Kalungsod Chapel; March 30, Lourdes and St. Clair Chapels; April 6, St. Louis and San Juan Chapels; at April 13, San Roque and Calcutta Chapel. Magkakaroon din po tayo ng pagdalaw sa mga may sakit. Si Father Sam po ang iikot sa mga kapamilya at sa mga kapilya at mag-aalay ng panalangin. Magpapahid po ng banal na langis at magbibigay ng komunyon para sa mga kapatid natin na may sakit at hindi na nakakapunta ng simbahan. Ang mga sumusunod po ang schedule ng bawat cluster. Cluster Faith, April 14, Cluster Love, April 15, at Cluster Hope, April 16. Ang Ministry of Lectors and Commentators, Cluster Faith, ay nangailangan po ng mga nais maglingkod bilang lectors and commentators na may edad na 16 at pataas. Para po sa mga interesado at katanungan, lumapit lamang po dito sa amin sa harapan sa mga lectors and commentators. At patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating pinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagsasaayos at mga pangailangan ng ating simbahan. Marami pong salamat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo habang igagawad ang pagbabasbas. Ang maraming pagpapalay, pagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malaya magkapalingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkukup mo sa Panginoon Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng pakayaran ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Tapos sa ating pagdiriang humayo tayong taglay, pag-ibig o pang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Thank you for joining. Have a nice day. God bless po sa lahat.